Let us pray. Our dear Heavenly Father, we come to you asking help with this lesson about regeneration. Help us, Lord, as we continue learning and as we also having a desire to know you more, even as we listen to this truth na aming mapakinggan ngayon, gabing ito. Be with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsiupo na. Praise God for this truth about regeneration. And it is one of the word that is only found in the epistle. If you have a concordance with you, mga sa inyong cellphone, you could verify what I have said. There are two words found only in the King James Bible. First is Matthew 19:28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, kung nandyan po kayo sa Matthew 19:28, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye shall also sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So ang topic po, context na tinutukoy sa verse na yan ay hindi po tayo. That is the nation of Israel. Kasi in the regeneration, when the Son of Man shall, so hindi po ito sa panahon na kung saan tayo nakatira, which is, we call it the age of grace or the dispensation of the grace of God. So the second time mentioned, mga kapatid, ang word na regeneration ay yung binasa natin. Yan ko para yan. Magtaka kayo sa letter A ko. Parang computer. So, walang nakakuan dyan eh. Ang bata pa ako. Yan talagang A ko. Ganyan. So, mga kapatid, second time mentioned is Titus 3:5. Okay? So, mga kapatid, sa ating series for the year 2024 ay isa sa mga blessing po, mga kapatid, na binigay ng Panginoon ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa, which is 8 area po yan, mga kapatid. The 8 areas ng doctrine, about Bible doctrine associated with our salvation. Hindi po siya tawag doon. Tinatawag na ito nangyari kahapon, ito nangyari kanina, ito nangyari or mangyari pa next week. Upon believing the Lord Jesus Christ and His finished and redemptive work, according sa revelation ng mystery of the gospel, na para lang sa atin, kapatid, in that verse, how that Christ died, buried, and rose again in 1 Corinthians 15, upon believing that, kung hindi pa kayo ligtas, kasi hindi ko naman kung sino talaga ang ligtas, unless talaga ay lahat tayo ay, kumbaga, lalo na mga anak ko, I cannot say na save sila, and only God and them can testify. I-persuade nila ako through the scripture. Kaya, ang work ko din as parent is, sabi ng Bible, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. So, hindi po trabaho natin ang magligtas. Ano nga yung trabaho ng magulang? To let them know the Scripture. Kasi, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. So, huwag niyong bigyan ng false hope ang inyong mga anak. Di ba, anak, ligtas ka? No. Just ask them, saved ka ba? Can you tell me your testimony about how you got saved?
Yun po, by and by, you can ask your children. Or you can ask anyone. Kaya ang aking isa sa mga tungkulin bilang pastor is as much as I desire, ay lahat tayong saved, at as much as I desire, ang ating loved ones ay saved, nawa. Amen? That's our heart's desire sabi ni Paul, that my heart's desire and prayer to God, Israel, yun yung mga kanilang kamag-anak, that they might be saved. Kasi alam niya ang kanilang mga ginagalawan. Alam ni Paul. So much for that. Ang gusto kong simulan or nasimulan na natin, part 2 na ito, is about regeneration. Ang ibig sabihin natin, actually, marami yan, 8 yan. So, itong topic na ito na regeneration is at receive the new nature. So ito patungkol sa nature po ito. Nature. We receive the new nature. So, anong nature na na-receive natin ulit? It's a divine nature. Divine nature. Hindi po ito. Tama ang spelling ko, divine that? Tama. So, we receive that nature, a new nature which is divine. Pag sinabing adoption, second part na matagal pa ito, hindi ko alam kung kailan ito masimulan natin, is a new position. Pag-adoption ang pag-usapan. Pag-justification naman ang pag-usapan, we receive the new standing. No, dati ikaw kaaway ng Diyos, pag ikaw ay justified, bago na ang standing mo, hindi ka nakaaway ng Diyos. Pag sinabi namang righteousness ang pag-usapan, you receive God's righteousness. Bakit ka matuwid sa harapan ng Diyos? Kasi nakatanggap ka ng righteousness galing sa Diyos. Pag sinabi naman pag-usapan na sanctification, you receive the new character. New character. Pag sinabi namang reconciliation, you receive the new relationship. The new relationship. Pag sinabi mo namang propitiation, ay ikaw ay nakatanggap ng new fellowship. Ayan. Sinabi namang redemption, you receive that new, tawag doon, new position or new, palagay natin yung kung saan ka ownership, new identity. Okay? Bakit? Dating ikaw ay nagkasala at makasalanan at declaration ng Diyos, hindi ka nakaabot sa kalulatian ng Diyos, Romans 3:23, then ikaw ngayon ay kumbaga nasa bingit ng danger. Something in your life na you are in that situation na hopeless. So somebody must act as a redeemer. Nalala niyo po si Ruth at ang kanyang mother-in-law na si Naomi. Diba? Hopeless po sila. Halos na lang, wala silang pagkain. Kaya, nag-adventure na lang or ano bang, sa Bisaya pa, nanimpahad ba? Padto Manila kasi baka man lang makakuha akong trabaho dito. Mahanaw na sila. Pag Bisaya, adto ko Manila. Something like that. Magsapalaran, yon. But praise God, ang redemption ay parang tayo hopeless dahil sa kasalanan, pero somebody became a redeemer. Okay, yun yung pang-8. So back to our topic, regeneration. Receive the new nature. Yun po ang topic nito. So this is a term for all of us who say na Christian. A true Christian is a saved. Amen? Gaya na sinabi ko. Amen? Pagka may tao magsinabing, ako'y Kristiyano din, ako'y born again din. So, pwede niya ng opportunity yun na tanungin. So, kung mamatay ka, sigurado 100% langit ka. Pag sinabing hindi, ay hindi sila tunay na Kristiyano. At hindi din sila tunay na born again. Amen? Hindi sila tunay na regenerated. Kaya, there is always an opportunity pag makipag-usap ka ng tao. Amen? Kasi ang tao, mamatay, may kaluluwa yan. Mahalaga po yan sa Panginoon. Kaya nga pumunta siya sa lupa, one reason para in the connection ng message ni Apostle Paul ay para bibigyan ng biyaya ang tao. Amen? The grace of God appeared to all men and bring it salvation.
Kaya isa sa mga unang entrada pa to sa salvation nito is about regeneration. So by definition, ay kung pag i-define mo itong word na ito, is just by imparting life. Kaya pag sinabing regeneration, makuha mo yung word na, yung G. Yan ito. Yung impartation of life. Yung life na yan, mga kapatid, na binigay ng Panginoon sa ating lahat. Ano nga yung trabaho ng diablo? The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. But I come to give you life, and that life is eternal pa. And you might have more abundantly. So, mga kapatid, pag sinabing regeneration, it is the God or ang trabaho ng Diyos para bibigyan ka ng buhay. Kasi dati ikaw ay patay. Sabi na Ephesians 2 verse 1. Anong sabi na Ephesians 2 verse 1? Anong sabi doon? Tayo ay patay. At wala tayong buhay. And sabi ng Bible, and you hath He quickened. Ano nga yung word na quicken? Binuhay ka. Who were dead in trespasses and sins. So patay ka doon sa kasalanan na yun. Hiwalay ka sa Diyos. You're separated from God. And you need to have a divine life, an eternal life. So only God's work, mercy po yan na i-impart sa iyo sa panahon natin ngayon through the finished work of His Son. So there are a lot of associations sa words na ito. And as a review, we read in John chapter 3. John chapter 3. Yung John chapter 3 ay patungkol po yan sa salitang born again. Context, it is talking about the nation of Israel because Jesus is talking to the Jew. And the Jew here is Nicodemo. Si Nicodemus ay isang ruler of the Jews. Ang context na si Jesus Christ, pagkausap niya ang mga Hudyo, hindi siya mag-usap ng, alam mo, mamatay ako. Malibing, mabuhay na muli. At gamitin ko si Apostol Paul, tapos bibigyan ka ng minsay. Walang ganon. There is always a timing. God will always respect even His timing. At sabi ni Kristo kay Nicodemus, kung iyan ay hindi ka masilang muli, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Tiniretso niya kay Nicodemo yun. Hindi maintindihan ni Nicodemo. At sabi niya, verse number 3, how can a man be born? Verse 2 pala. Tama ba? Verse 2 or verse 4. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, ang isabihin doon, wala siyang idea ng kingdom ng Panginoon. Na bago ka pupunta sa millennium, dadaan ka doon sa Ezekiel. Yung sinabi niya, the regeneration to come. Yan, nalala mo yung sa Matthew? Ang regeneration to come, na babangunin ang nation ng Israel. At doon, masali ka doon. Kung ikaw ay mag-endure sa panahon ng tribulation. At sa akin naman na hindi pa ako namatay, and I'm here as a Messiah of Israel before Christ died, ang presentation ng Panginoon kay Nicodemus, I am the Messiah. Believe me. I am the Christ. Something like that. You must be born again by believing that Messiah. Pero, ang nangyari, walang idea si Nicodemo, nahirapan si Nicodemo, kaya sabi ni Kristo na lang sa verse number 10 or verse number 9. Verse number 9. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Paano mangyari ito? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, I'm reading John 3:11, we speak that we do know, we testify that we have seen, and ye receive not our witness. Verse 12, tingnan niyo po. If I have told you earthly things, and you believe not. So, nahirapan pala si Nicodemo sa pag-believe sa mga things about the Spirit of God or the kingdom of God. Nahirapan siya. Kasi imagine mo, bago ka makapasok sa kaharian, maborn again ka muna spiritually. Nahirapan siya. Earthly things yun eh. Earthly kingdom yun eh. Patungkol sa earthly kingdom. Hindi mo nga maintindihan yun.
how much more if I will tell you heavenly things. Di ba? Kaya po? So, ang born again and dead is related and cluster na siya or kapitbahay lang siya ng word na regeneration by practical application. Kasi ang context sa chapter 3 ng John ay hindi po tayo. Pero pwede nating gamitin practically. Amen? Ang Bible, ma-apply mo siya sa 3 areas. Ano ngayon una? Doctrinal, dispensational, and devotional. So, we apply John chapter 3 in the area of illustration. Kaya ako, mag-sulwining ako, mag-share ako ng gospel, I could use all the Bible para i-convince lang ang tao na mag-believe. I could use Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth, which I did use during my teaching or preaching sa teacher's slack. Ano meaning ng slack, bro? Brother Ricky, anong meaning ng slack lang? Slack. School, learning, action, cell. Yung cell group. Yan. Invite mo ako, bro. 20 plus yung teachers mo, no? Sulit din yung pagpunta ko doon. 30. Imagine mo yan. 30 ka guro. Pwede, Brad. No? Ang aking pag-ask sa'yo is, ano lang yan, ang tawag doon, challenge. Hindi yung command. No? It's just a challenge. No? Huwag mong i-take as command. Parang inutusan ko sa parang mapilitan ako, something like that. So, it's just a challenge, not a command. So, praise God. Ang aking in-emphasize doon, Genesis 1:1 lang. Doon sa teachers. Sabi ko sa kanila, Proverbs 1:7 and Genesis 1:1, pinag-connect ko yun. In the beginning, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tapos kinunik ko sa Genesis 1:1, in the beginning, God. So, nyo, yung word na beginning. So, sa lahat ng knowledge pala, useless kung walang God. Kung walang katakot-takot sa Diyos. Yes, sila ang top-notcher, sila ang first honor, pero nagmumura. Hindi marunong magbuklat ng Bible. Hindi alam ang John 3:16, Kuya Joboy. Diba? Useless lang ang buhay pag walang Panginoon. Ha? So, yun po, the real foundation of knowledge is knowing who God is. Amen? And in the beginning, God, wala pa ang earth and heaven, nandyan ang God. So what's His plan? Diniretso pa na. Ang plan natin, ang plano ng Diyos na dapat mong katakutan kung hindi ka mag-obey noon ay biyaya ang kaligtasan sa panahon ngayon. Kung hindi ka matakot sa instruction na yan, then you don't have the real knowledge. Kanya po? O kahit saan ka sa Bible, kahit sabi ko sa'yo, kahit Malakay 3:10, makaswinig ka eh. Kanya po? Kahit saan sa Bible. Kaya the Bible is profitable. But tumbukin at tutukuyin mo na ngayon kung anong sampalatayaan niya. Amen? Doon sa dulo. Pwedeng i-intro mo yon. Kaya that born again is not an allergic tayo doon na word. But it is very helpful sa atin kung mag-explain ng word na regeneration. Amen? Kasi that is imparting life, means again. Again. Okay? Hindi religion, kundi experience. Na the time in your life, I experienced to hear the gospel, then I believe the gospel. Diba? So you, hindi din process para ma-born again ka. Hindi din work para ma-born again ka. Kundi a real and one-time experience, amen, in your life. Na God convince you, kinonvince ka ng Diyos, and somebody ay ginamit para ma-explain ang Bible, amen? At nung na-realize mo, yun lang pala ang ibig sabihin niyan, sige, maniwala na ako. Ayan. So, somebody convince you through preaching, amen? And you believe. So, that the time, God imparted you life. So, you are born again, means you have a spiritual birth. You are born, sabi niya ng John chapter 1 verse 12, ano ngayon? 11:13? John chapter 1 verse 13, ano ngayong pagka-express doon? Yung expression lang ang kukunin natin, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, born of the Spirit with life from above, into God's family divine. So, yun po ang ating expression na kinuha lang para
makuha natin lalo yung definition ng regeneration. Born of the Spirit or born of God. Another expression is Ephesians 2 verse 5. Ephesians 2 verse 5, nakalagay dito, we are made alive. So that is related also sa word na born again. That's imparting life because binigyan ka ng buhay or made alive. Ephesians 2 verse number 5. Then 2 Corinthians 5:17. Lahat tayo ay pamilyar sa verse na yan. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang sabihin nun, there is a new life. Born again. Regeneration. Amen? So, you are received that life na hindi sa iyo galing, but a new life, a new creation. Kaya tinawag sa iyo a new creature. Saan ka nalagay na new creature? Noong ikaw ay nalagay kay Kristo. Amen? Next term ay 1 John 3 verse 1. 1 John 3 verse 1. Nabasa din natin 1 John chapter 2 verse 1, yung my little children. So yung children of God. Paano ba tayo naging children of God sa panahon natin ngayon? 1 John 3 verse 1, ano sabi? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, even for we shall see him as he is. Sons of God, ang title dyan. Dito naman tayo sa yung binasa ko sa inyo kanina ay yung binigkas ko ng Galatians. Doon yun na expression. Ang expression na children of God. Doon din sa verse na yan ay ang instruction ng Panginoon sa panahon natin ngayon, paano ka magkaroon ng title na anak ng Diyos. There must be an impartation of life at ang iyang kondisyon lang ay hindi work. Verse 26, for ye are all the children of God by faith. Andiyan na kayo, Galatians 3:26. By faith, saan? In Christ Jesus. Hindi sa religion, hindi sa kaya mong gagawin, hindi sa water baptism or sinner's prayer. Saan ka manalig? Hindi kung ano ang ginawa mo, kung ano ang binigkas sa bibig mo. Amen? Hindi sa nguso, kundi sa puso. Nanalig ka na si Kristo ang tagapagligtas. The moment that you heard, you believe. No? So you became the child of God. Mga kapatid, kung ating pang i-review, namin natin yan, maraming words association ang word na regeneration. At binigkas ko nung nakaraan, ang sinabing genes ay nagsasalita or nagtutukoy ng DNA. So pag sinabing sa science, DNA. No, wala tayong time magtukoy sa, kalimutan ko yung acronym dyan, life. So, pag sinabing gene naman, pwedeng i-connect mo sa word na Genesis. Ang ibig sabihin, origin. Diba? Pag sinabing the Genesis, the origin. Saan ba tayo nag-origin? Kay Adan. At Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. Sabi ng 1 Corinthians 15:22, in Adam all died. So lahat ng nagkaroon ng genes or origin galing kay Adan, namamatay. Amen? Pero thank God, may new generation. Kaya may re. Pag sinabing re, Kuya Joboy, diba, pagka may tubig, darating, Papa, nandyan na yung taga-deliver ng tubig kasi mag-refill. Diba? So, doon nakuha na tayo man ay merong origin from Adam at makasalanan yon. Here comes God's offer, divine nature, na naibigay sa'yo. Kanya ba? The generation na nagaling kay Adan ay nabigyan na yun ng new nature at yung kay Adamic nature
ay hindi na po magkapag-condemn sa atin kasi separated na po through spiritual circumcision. Kanya po, kung yan ay hindi mo maintindihan ang word na spiritual circumcision, malilito ka. Paano, pastor, kung magkasala ako? Hindi mo ma-explain kung talagang ikaw ba'y ligtas after ng iyong laman ay talagang iyan ay ano bang Tagalog ng pinull out ka o ng ginanon ka bro? Hinila ka para gagawin yung bagay na hindi dapat gawin. Ligtas pa rin ang kaluluwa. Amen? Kasi nakabalot ito ng righteousness of God at nahiwalay yung sin of the flesh, putting off by the circumcision of Christ. Kaya hindi na connected sila. So gaya ng kuryente, pag yan ay nakakonect, dadalo yung current power, pero kung yan ay nakahiwalay, dito lang ang kuryente na yan, dito, hindi sila intact. Amen? Diba? So ang makasalanan na flesh, hindi affected ang kaluluwa na righteous. Amen? Positionally. Kasi na circumcised through the operation of God. Upon believing, yung origin natin, hindi naka-apekto sa ating new nature. Amen? And the word regeneration, pwedeng i-emphasize pa natin sa salitang generate. Ang ibig sabihin doon, to produce. Pag sinabing, pwede ka mag-generate or something like that. Oh. So doon mag-produce. Kaya thank God na God produced something na hindi natin gayang gawin. Nag-generate siya upon believing the gospel, pinaandar yung generator na yon. Amen? Hindi na namamatay yun. Ang generator na yun, umaandar. Unless na lang kung ayaw mong magpahalata na ikaw ay Kristiyano. Oh. Ikaw daw, kung may generator ka dyan sa labas, anong mapapansin ng kapitbahay? Maingay, di ba? Oh, maingay. So mapapansin talaga na may generator. Diba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay walang Kristiyanong nahihiya. Kuya Joboy. Di ba? Ikaw ay saved at alam mo na nakilala mo sa Panginoon, let the redeemed of the Lord say so. Amen? Let your light so shine before men that they may see your Christ. Or hindi lang good words, si Kristo mismo, makita mo that you should be the praise of the glory of His grace. Amen? Dapat si Kristo ang nakita. Amen? I saw Jesus in you dapat. Kasi may generator sa loob eh. Kaya ba, si Kristo pala yung generator na katira sa atin. Amen? That is life, divine nature. And there is also a word, genealogy. Pag sinabing genealogy is the bloodline. Ayan na sinabi ko sa inyo kanina sa Psalm, yung generation to come. Di ba? Kung sino mang linya, si Ahaz, talagang ahas talaga. Grabing gawa niya. Hindi maganda. Kaya next chapter bro, sa 17, alam mo ang nangyari sa kanila? Yung Israel na yon ay natanggal sila doon sa sa area, kinaptive din sila. Maraming mga bagay na ginawa sila na hindi talaga katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya yung mga bloodline nila, mga brother, sobrang simple ang kanila ginawa. Bad talaga sa harapan ng Diyos. Evil. Pero here comes the preservation of God. Amen? You know, the family line, ang sabihin nun, the family line of those people na behind us. Hindi natin alam kung baka ang family natin, ang ating bloodline kay Goliath eh. Hindi natin alam. Kasi wala naman tayong, ikaw daw bro, kaya mong i-trace na anak ka pala ni Lapu-Lapu. Di ba? O anak ka ni Jose Rizal, Brother Parker. Hindi natin alam, bro. Kasi malahuro si Rizal yung mukha mo. Tapos si Andres Bonifacio, anak si Brother Iman. Ito namang si Juan, si Emilio Aguinaldo. Hindi natin alam. Kasi wala ni isa sa atin ang may kayang mag-trace. Amen? Ang ibig sabihin natin, lahat tayo man ay may family line. May bloodline. Pero mga kapatid, praise God, mayroon tayong family line kay Kristo. Amen? Children of God by faith. Hindi natin ipagmayabang yon, but there is a certificate God tawag doon, nirelease niya. Look at Romans chapter 8. Nirelease niya. Kasi ikaw, hindi ka pwede magsasabi, anak ako ni ganito.
Ang tawang minention mo, without any evidence na ikaw pala ay dapat na magpakita ng joint heirs affidavit. I was tasked by my boss, a lawyer, and sabi niya, joint heirs bond. Kasi, alam niyo ang heirs bond? Ang heirs bond ay isang security ng isang leader ng clan. Na halimbawa, ako at saka si Brother Ricky, kapatid, Brother Dante, kapatid, meron kaming 100 hectares. Okay? Ang heirs bond ay ganito. Pag may isa sa amin ang mag-betray, at magsabi na pero hindi pala siya totoong anak, something like that. Mo? At magbenta sa lupa, losses yun. So, kailangan ng heirs bond yung 100 hectares para kept intact na secured yung lupa natin, bro. Na hindi pwede mabinta sa nagsasabing anak daw. Kaya sabi ni lawyer, Randy, make it sure na ang affidavit nila ay nakanotaryo. Hindi pwede nung sasabing anak ako ni, pero wala silang heirs bond or joint heirs affidavit. Kanya po? A joint heirs affidavit is tayong tatlo. A joint heirs affidavit that will prove na ikaw anak ka din ni Mr. So-and-so. At ikaw anak ka din, ako anak din. At inataryo talaga na tunay na attorney talaga. Hindi lang nasa kaling attorney. Diba? At yung halaga ng lupa, yung halaga ng yung area, kung tuo ba talaga na may area yung title. Kanya po, lahat ng title ng lupa, kukunin ko talaga. Titingnan ko dahil hindi ako marunong magbasa. Tingnan ko lang yung tawag yung seal ba. Pag may seal yan, sabi ni attorney, kahit hindi ka magbasa, okay na yan. Sabi niya, basta totoo. Ganun ang ating buhay, mga kapatid. Nang tayo ay naniwala sa Panginoong Jesucristo, God released a joint heir affidavit sa atin in Romans chapter 8, verse number 17. At ang witness, ang seal of witness, sino? Ang Holy Ghost. Sabi ng Romans 8, verse number 17, verse number 16 muna. Sabi ng Bible, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Sino ang witness na by virtue ng believing ay meron kang life, meron kang divine nature? Sino? Ang Espiritu ng Diyos. Ephesians 1:13, amen? Nakasil na yun. Nakanotary pa, amen? Ang lawyer, which is Jesus Christ, the advocate. Then there comes the certificate, verse number 17. And if children, yan ang certification. Whereas, kung ikaw mag-assist sa lawyer, isa lang ang susi mga word. Marunong ka mag-whereas. Yan lang ilagay mo, whereas. Whereas. Kada stanza, whereas. Diba mo? Kasi, yun ang kanilang, ang tawag doon bro, ug sa bukirin pa, yun ang parang fertilizer nila ba? Para ka rin, parang lawyer ka rin kung maggamit ka ng word na whereas. Now, God will use the very exact term na and if children, ano resulta? Then heirs. Anong tawag doon? Certificate from God. Amen? Kung anak ka ba ng Diyos? Anak mo ba kayo ng Diyos? Hindi tagapagmana kayo. Wala na kang ibang mahabang certification doon. Amen? You are now, by virtue of regeneration, you are a child of God. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ano ka? Tagapagmana ka. Amen? What a blessing. Kaya mga mukha natin minsan parang hindi ma-spelling eh. Parang hindi kayo mayaman. akala nyo marami kayong problema. No, physical lang yan. Nandun ang real na blessing sa langit. Amen? Yun po, parang hindi kayo makapag-amen, no? Parang hindi totoo. Yun ang sabi ng Bible. Amen? Manakaw man ang iyong kayamanan dito sa lupa, i-comfort mo ang iyong sarili na ako ay tagapagmana. Mas mayaman pa kay Henry C. Sino pa? Sino pang taong gusto mong i-mention dyan? No one can match your position. Wala ka match.
kahit anong pang kayamanan nila. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Then nagsasabi kang ligtas ka, your soul is not loose, amen? Or lost. Because you were once lost, but now, amen? Because now declare a declaration of David, if children, then heirs. What a blessing. Amen? At hindi lang yun, maganda pagka-title, hindi lang ka tagapagmana ng Diyos, kundi para bigat pa ang iyong affidavit, joint heirs with Christ. Pastor, ano bang title na yan, Pastor? Dalawa na. Ay, tanggapin mo na lang, blessing yun eh. Amen? At pasalamatan mo ng Diyos. Kaya nga, Christian, there's no reason to be sad. Amen? Ang sinong pinakamasaya sa mong mundo, kayo na nakakilala sa Diyos. Ako na nakakilala sa Diyos. Amen? Wala dapat reason na malungkot. Bakit? Ikaw ay nakapagmana sa Diyos dahil by virtue of regeneration and because you are now a joint heirs with Christ, kung ano ang nasa Panginoon sa Kristo, sa iyo na rin. Look at Hebrews 1 verse 3. Hebrews chapter 1 verse 3. Anong sabi ng Hebrews 1 verse 3? Okay? Kapit na tayo, no? Verse number 3. Who being in the brightness, verse 2 pala, sorry mga kapatid. Hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed things, by whom also He made the worlds. Who made the world? Christ. So, Christ is a creator because of the verse. Kasi siya din ang naggawa ng mundo. Everything was created in Christ Jesus lahat, no? Look at sa Colossians chapter 1 verse 16. So, lahat ng bagay pala na ginawa ng Panginoong Hesus ay sa'yo na. Kaganda mo. Kaya minsan pala ang Kristiyano, malungkot, maraming problema. Baka hindi lang niya naintindihan kung anong posisyon niya. Amen? Kaya intindihan natin, kaya tayo ma-encourage to trust and obey and to live a life that is faithful to Him. Gaya ng inawit ng couple kanina. Sabi ng 16 ng Colossians 1, for by Him, sino yung Him na yan? Look at verse 13. Who hath delivered us? Sino ang nag-deliver sa atin? Ang Diyos. From the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. In whom? Sino yung whom na tinutukoy? Si Kristo. We have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Verse 15. Who? Sino yung who? Si Jesus Christ pa rin. Is the image of the invisible God. Mga kapatid, sana ipakilala natin yung ating Diyos sa ibang tao na hindi siya nakikita. Amen? Pero totoo po siya. Kaya ng hangin na hindi nakikita. Very real sa atin. No? Kailangan natin ng hangin, mga kapatid. Amen? Just like God, an invisible God, and God is true. And He is a living God. Where the first, sino si Kristo? The firstborn of every creature. Verse 16, look at. For by Him, sino yung Him? Si Jesus Christ, were all things created. Kaya pala matawag mo si Kristo ay creator din. Amen? Kasi sa verse na yan, ng Hebrews 1 verse 2, He made the worlds. Itong verse na nagpapatunay kung ano ang ginawa ni Kristo, sa'yo na. Parang ayaw nyo ata. No? Sa inyo na, amen? At sabi ng Bible, para saan yun? Tayo maka-appreciate sa ginawa niya, kung anong nagawa niya sa kalangitan, siya ang may cause nito, and that are in earth, kung anong nagawa dyan, God created it, visible and invisible, mga visible things and invisible, including the air, whether they be thrones or dominions. Ang Panginoon ang nag-allow niyan, mga trono ng anghel, trono ni Michael, trono ni Gabriel, except trono ng Lucifer, kasi He make His own throne, the throne of an enemy of God. Kaya hindi siya kasali nun. No? Pero under pa rin siya, kahit anong trono yan, under pa rin siya sa Panginoon because Christ seated far above all heavens
above all principality and dominions, principalities of powers. Sabi ng Panginoon, all things were created by Christ and for Christ. Kaya pala minsan ang Kristiyano, hindi siya excited na mag-alagad sa Ginoo. Ginoo is Diyos. Excited. Wala tayong excitement to wake up in the morning and to praise God. Bakit? Nakalimutan or baka hindi mo nabasa ang verse or hindi mo naintindihan na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. By virtue of believing, you are regenerated. God imparted you new life and God made a way. Naintindihan mo, sana ang creation na yan, ang new nature na yan, hindi para sa iyo. It is the operation of God kasi the word by is the cause. Parang corrected by. Diba? Siya ang nag-cause. Sinabing it is created, that new nature by Christ. Para saan? And for Christ. Kaya agree kayo sa Panginoon para masaya ka. There's no other way para happy ang buhay. Na this life that I have is not mine. It is for Christ. It is for God. Because my God is my Father. Amen? And this life that I have is for my Father. So, mga kapatid, yun po ang pinakamabigat na application pagka tayo ay ninanamnam natin ang salitang regeneration. Mga kapatid, no? So, if we could make a summary as wala pa tayo nakatuloy sa nasa review tayo. No? May pinagmanahan tayo. Regeneration means to be given or imparted life. It is a literal birth into a God's family where the believer becomes actually the God's child or he become the child of God. Pinasa na natin kanina. It is a literal rebirth of the Spirit or born again, connection uli ng Panginoong Espiritu sa Espiritu natin and puts the believer into that family ng Diyos. Kaya may kanta, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined ears with Jesus as we travel this earth. I'm so glad I'm found the family of God. So that birth is a real birth. Kung birth natin na physical, real, kasi nag-exist tayo physically, unless kung, hindi ko alam kung, tao naman tayo, amen? So, we became a man, nag-grow tayo because by virtue of physical birth, lumabas tayo sa isang womb, wala isa sa atin na lumabas sa tube, amen? Wala, womb tayo galing, and all of us are born of a woman. At nung upon believing the gospel, we also have that real birth na nangyari sa atin. Amen? Ano yung real birth? Ang totoong birth na nangyari sa pangalawa? Spiritual na birth. Amen? So, it is a change nature. A nature wherein we are not anymore under connection of that old para tayo i-condemn. But rather, separated na po tayo sa sin na yon, sin nature. Kasi ang tawag na sa atin is blood wash, child of God. Amen? Wala po ni isa sa atin ay madumi sa harapan ng Diyos. Kasi lahat ng anak ng Diyos ay malinis sa kanyang harapan. Sino ngayon ang naglinis? Of course, yung dugo ng kanyang anak. Amen? We are washed by His blood. That's why ang nature natin, na-impart yung divine nature according to 2 Peter chapter 1 verse 4. Then quickly, as conclusion na may preview. Conclusion preview. Para may conclusion preview, basahin ko na lang, pero hindi ko talagang kasi time will not allow us. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4, anong sabi diyan? 2 Peter chapter 1 verse 4. So sabi ng Bible na we are given that divine nature. Yun yung binasa natin, yun yung words na sinulat ko. Anong sabi ng Bible? Whereby ye are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, practically mo din,
gamitin natin yung word na divine nature. Pero the whole context will tell you na hindi nagtuturo si Pedro or si Apostle Peter na believe on the Lord Jesus Christ, His death, His burial, and His resurrection. Wala sa sulat ni Pedro yon. Pero, gaya na sinabi ko, ang Biblia ay kagamit-gamit. The salitang nature na divine ay naibigay din sa atin through that regeneration, through that renewing of the Holy Ghost. Amen? Kaya naibigay sa atin yung partaking of that divine nature. So, mga kapatid, next Wednesday, all people need regeneration. Ito yon. Ito yung mga topic natin, no? Mga aspeto about regeneration na kailangan nating atensyon, no? Yung area ng people need regeneration. The second is, who is the author of regeneration? And ano ang means nito para tayo ay ma-regenerate at anong pinaghugutan na kapangyarihan, bakit tayo nabigyan ng buhay? At anong instrumento, bakit tayo ay nagkaroon ng buhay? At ano ang basis nito? At sinong ahente na nagdala sa atin para tayo ay mabigyan ng buhay na yan? And without much ado, let's close our Bible and let's thank God for what had happened to us. Amen? And though hindi ko mabuo lahat, mga kapatid, but ang isa sa mga dapat nating pagkatandaan na bawat nagsasabing Kristiyano at nagsasabing naniwala siya sa Panginoong Hesus ay na-impart yung buhay sa Kanya at ang buhay na yan, ito na yung ating mga kapatid, ating conclusion. Philippians 1, sorry po. Kasi mahirap pagka, wala tayong ending verse na pwede nating panghawakan para tayo po ay hindi lang doctrine, bagkos manner of life. Sabi ng Bible sa verse number Philippians 1 in verse number 13, 14, and 15. Binasa ko din ito last week. Basahin ko din uli. Sabi ng Bible, for it is God which worketh in you. Saan ang divine nature nakatira? Nasa loob po natin. Kaya, ang divine nature na yan, mayroong likas yan na talagang gumagalaw. Alam niyo po din? Alam niyo po yung term na nagdadalang tao. Kanya po, na hindi lang isang tao ang naglalakad, kung buntis, dalawa yung tao na yun, nasa tiyan nga lang, di ba? So may ibang nature yun kasi gumagalaw, di ba? Tapos, minsan, nagde-dress pang yung iba, di ba? Kasi ang nature ng baby, kailangan mo talagang i-check kung kumakapit pa. Pag hindi na, baka biglang lumabas. Di ba? Untimely birth ang tawag doon. Ang point ko, mga kapatid, physical yun na nakatira sa'yo. Ito, nakatira ang Diyos sa'yo. Amen? Kaya nagtatrabaho siya, may likas siyang magtatrabaho sa'yo. Amen? Kaya tayo na bilang anak niya, dapat kung ano ang gusto niya, sundin natin. Cooperate tayo sa Panginoon. We will mag-agree tayo sa Kanya at we will obey, trust and obey. Kasi siya ang nagtrabaho sa loob natin para tayo ay sundin ang Kanyang kalooban, both to will, and to do His good pleasure. Ikaw daw, Papa, pagka may anak, di ba bro? Pray mo. Pagka magtawag si Tatay o Daddy Limuel, tapos ginagawa ni Primpim, ay, saya-saya ni Papa. Kasi pleasurable eh. Pag yan ang anak nag-ubay, ha? Di ba, Joy? Saan na? Happy-happy, Jollibee sana bukas. Nag-Ephesians 6:1 pa. Hindi. Ay, napalo tuloy. Ang tawag doon, it is God's pleasure also na i-undergo sa consequence si Joy. Kasi kung hindi i-undergo sa consequence, lalaki siya na nandun sa foolishness. It is God's pleasure na kung susunod man tayo bilang anak niya dahil nag-work siya inside of us. Ano ang application? Verse 14 and 15. Do all things without murmurings and disputings. Ayan, ito si pastor na ito. Ang daming mga announcement. Or something like that, di ba?
So, i-clarify natin, kapatid, tayong mga believer, isa sa mga pribilehiyo natin ay magmahalan sa isa't isa. No? So, kung outside sa ating membership, ang atin na lang ay salvation preaching sa kanila. No? Though may mga personal, hindi natin as a collective, as a church. Ang isa sa mga baka makuan kayo kung i-question ba, Pastor, paano yan, Pastor? Maraming mga ganito, ganyan. Are we obliged or obligado ba tayo na mag-minister sa kanila ng pera? No. Bakit? Hindi sila member eh. Ang sa atin, gospel preaching. Okay? Pero pag member mo, kapatid, lalo na nandyan palagi siya, nagsusupport, we are obliged not only spiritual support, but even physical. Ipaabot natin sa kanya. Okay? So, pag sinabing member mo din kuha niyo ba? Pero paano kung mag-extend ko pa rin ako ng tulong? Punta ako, tapos out of my pocket, no problem. Basta individual, hindi collective. Alam mo yung word na collective at individual? Pag individual, wala nang ibang GC-GC. Yun, hindi na i-announce yun. Amen? Kuha ka na lang kung nasa pocket mo, bigay mo lang agad, di ba? Pero collective, yun yung i-announce. Di ba? So, kung ano po, Dad, hindi tayo makapaggawa ng bagay na may, ano bang Tagalog ng murmuring spread? Ha? Dito na lang. Tagalog to eh. Sige, Brad, habang nag-isip ka. Yung malalim na Tagalog na akma sa translation. Okay. So, yun yung mga kapitbahay na Tagalog. Pero, tumbukin talaga natin, tukuyin natin kung ano talagang translation ito. Philippians 2 verse 14. Anong sabi nito? Gawin ang lahat ng mga bagay na walang mga bulung-bulungan. Yung pala, Brad, ang murmuring, Brother Iman, bulung-bulungan pala yun. Kaya pala ang salitang ugat yun, yung bulong. Alam mo, ganito yung ginawa ni Brother Dante. Pag bulong pa lang, murmur na pala yun. Iiyak yan. Ganun pa. And, kung yan ay talagang na may mga nangyari, just talk to God. No? Huwag mong i-talk to your seatmate. Talk to your kapitbahay. Amen? Kasi pag mag-talk ka ng kapitbahay at magbigay ka ng comment, para ka na din nagmurmur, nagbulong-bulungan na. So, huwag magbulong-bulungan at mga pagtatalo. Yan, disputing, nagtatalo na. So, kung anak ka ng Diyos, hindi karakter ng Diyos ang palaging nagtatalo. Amen? Kaya sabi ko kay Kuya Joboy, Jaire, Daida, and Jokabed, ayaw ko ng away. Gusto ko yung pagmamahalan. Kaya palagi ko sinabi, boy, love lang, wag lang hate, at saka yung mga war. Amen? So if you love, you give, you sacrifice, you let go, mag-give way. Di ba ang love, ganun? Just like Christ, He loved us. So para tayo maging anak at hindi mapunta sa kantungan ng impyerno, He offered that divine nature. Amen? And He worked for us. At sabi ng Panginoon, para tayo bilang anak niya, hindi maging blameless, verse 15, at maging harmless, or nawa tayo maging blameless, sorry. Kasi hindi siya negative. Positive siya na tayo hindi maging blameless, harmless, the sons of God, without rebuke, and in the midst and of a crooked and perverse nation, among whom you shines as lights in the world. Sino ba ang ama natin? Ang ama ng liwanag. Kaya kung tayo po ay ang papa natin, ang father natin is a father of light, at tayo din ay magliliwanag, mga kapatid. Amen? Tayo sa gitna nila, sa gitna nito, kayo ay nagliliwanag gaya ng mga ilaw sa sanlibutan. What a blessing. Amen? So, walang nahirapan ng mga tao sa atin dahil bawat tanong nila sa atin, ibigay natin nila ang Panginoon. Di ba? At mariwanagan sila, nga naman, ang Diyos nga lang naman ang makasolve sa problema ko. So, tayo ang daluyan ng liwanag. Amen? Anak tayo ng liwanag by virtue of this regeneration. Let's all stand.
Let us pray. Lord, thank you for that little time opening your word, studying your word, and even receiving all those truths, Lord, is reminding sa aming sarili. Nag-remind kami, pinumbalik namin yung katotohanan dati naming natanggap na. Pero ngayon, Lord, aming inulit na binisitaan yung mga bersikulo na yun. Salamat, Lord, na naliwanagan pa kami ng madaming mga pagpaliwanag ng Holy Spirit sa amin. At lalo pa kami, Panginoon, masaya na nakita namin ang kung sino kami sa inyo. Salamat, Lord, sa reminder na yan, na kayo ang Ama sa liwanag. Dati kami nasa kadiliman, sa kasalanan. Salamat, Lord, na niligtas nyo kami. At bilang anak nyo, nawa, Lord, ay maglakad kami na maging liwanag sa sanlibutan. Tulungan nyo po ang bawat isa at even sa mga ma-mention sa prayer item kanina, maalala nawa ni Brother Ricky at saka ni Brother JM. Tulungan nyo sila sa pag-mention nito. At Lord, bless nyo po, Panginoon, ang aming fellowship. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so let's ask Brother Ricky, sa dito lang, Brad, sa harap. Mention mo yung prayers, tapos i-close na lang ni Brother JM.